Sabi dito ni Attorney Recto. Nag-meltdown si Cheese. Pinapadisbar si Attorney Jess Falsis. Ito si kan, 'di ba? Si yung isa sa mga vlogger na vlogger attorney. Pero Attorney Jess di natakot at nanatiling palaban. Sige, pakinggan natin to. Tingnan natin ano sasabihin dito ni Attorney Jesus. Jesus pangalan to si Jess. Jesus Falsis. Sige, Attorney Enzo. Let's do this. Yan, welcome sa isang namang episode ng ating pong gabi-gabing talakayan. O mainit na balita itong ginawa ni Cheese Escudero. Nag-file ng disbarment case si Cheese Escudero laban dito sa isang abogado, si Attorney Jess Falses. Actually, itong si Attorney Jess Falses, alam ko kakamping na lawyer to eh. Supporter ito ni Leni Robredo. Madalas kong binabasa ang mga posts nito, lalo na nitong mainit yung issue ng korupsyon, itong mga anomalya sa flood control, yung mga issue ng budget, insertions, talagang matindi ang mga posts nito ni Attorney Jess Falses. Minsan nga kumukuha ako sa kanya ng mga information sa kanya at mga analysis sa kanya mga posts. Magaling itong si Attorney Jess Falses at saka matapang ang mga posts niya talaga. Kaya lang, napikon si Cheese Escudero, kaya nga ang title ng topic ko, nagmelt si Cheese. Pinapadisbar si Attorney Jess Falses. Pero sinagot kaagad ni Attorney Jess Falses, hindi natakot, nananatiling palaban. Ano bang issue ang sinasite ni Senador Cheese Escudero para hilingin niya sa Korte Suprema na i-disbar itong si Attorney Jess, actually Jesus Falses, Attorney Jesus Falses. Ngayon, ito yung caption, no? Mga kabunyog, mga kababayan, ito yung caption, no? Final niya ito September 29. September 29. Final ni ng kampo ni Cheese Escudero, yung disbarment. Ayan, no? Ayan, mga kabunyog. Sa Supreme Court, September 29. Francis Joseph Cheese G. Escudero, complainant versus Attorney Jesus Ricardo Madarang Falses III, respondent. For disbarment. Ang ginagamit na issue dyan ni Cheese, sa pagitan ng July to September 2025, yung period na yon, nung mainit ang issue ng itong mga insertion sa budget, itong flood control, mga anomalya sa flood control, sunod-sunod daw nagpo-post itong si Attorney Jess Falses ng mga mapanirang defamatory na mga komentaryo, mga paninira dito kay Cheese Escudero. Sabi ni Cheese dito sa disbarment case niya kay Jess Falses, ang specific o particular na mga termino o pangyayari, tinawag daw siya nitong sa isang post kasi ni Jess Falses, sinabi nito, napakawalang hiya talaga. Ang kapal naman ng mukha. Ang sobrang kapal ng mukha nitong si Senate President Cheese Escudero. Ang ganun yung sinasabi. Kasi ang tinutukoy din, ganito yung pagkakasabi ni Attorney Jess Falses. Ang kapal naman ng mukha nito ni Cheese Escudero. May gana siyang komentaryuhan ang mga insertions daw ng mga kongresista, pero siya pala mismo ang liki ng insertions. Ito yung panahon na lumabas yung balita na 142.7 billion pesos ang insertions na siningit ni Cheese Escudero para sa 2025 budget. O ganun yung pagka-term na ginamit ni Attorney Jess Falses. Napaka ang kapal naman ng mukha. O yun. Parang
nagko-komentaryo si Cheese sa mga insertion sa House, pero yung kanya palang insertions ang laki-laki, 142.7 billion. At sa mga post nito, sinasabi nito na si Cheese ay napakawalang hiya. Yan yung mga ano, kaya napiko na si Cheese Escudero. Ayan, sinampahan ng disbarment case itong si Attorney Jess Falses. Pero lahat ng ito tungkol dito sa mga issues na maiinit itong nakaraang mga buwan, ito ang tungkol sa insertions, budget, at itong mga anomalya sa flood control. Mga bagay na matindi talagang nasangkot si Cheese Escudero. Kaya lang medyo napiko na si Cheese Escudero kasi sabi ni Cheese sa kanyang disbarment case o petition laban kay Attorney Jess Falses, hindi na raw tama sa isang lawyer yung mga terminong ginamit ni Jess Falses. Sinight ni Cheese Escudero na okay lang naman sa mga government officials ayon sa kanya na komentaryuhan sa kanilang mga gawa, pero hindi naman daw na tama yung mga terminong ginamit ni Attorney Jess Falses. Yung tawagin daw siyang napakawalang hiya, sobrang kapal ng mukha, shameless, pinakawalang hiya na Senate President sa kasaysayan ng bansa, yung mga ganun na sinabi ni Attorney Jess Falses. Tulad nga ng nasabi natin, talaga namang si Attorney Jess Falses, matapang talaga yan pag nag-post pag nagko-comment. Pero kahit sa harap ng ganitong itong kasong ito ni Cheese Escudero laban sa kanya, hindi natakot si Jess Falses. Nag-post pa si Jess Falses ng comment. Ngayon lang yan. Ito yung comment niya. Pinapaalalahanan niya si Cheese Escudero na kung nag-file man siya ng disbarment, hindi dapat isinapubliko. Kasi sinight ni Attorney Jess Falses yung case ng Relativo versus De Leon, kung saan ang Korte Suprema ay nagsabi that the premature disclosure by publication of the filing and pendency of disbarment proceedings is a violation of the confidentiality rule. So mukhang may pang-counter kaagad si Attorney Jess Falses. Kinounter kaagad si Cheese Escudero. Ito, sinight niya ito. Attorney Ken Sayas is bound by Section 18, Rule 139B of the Rules of Court, both as a complainant in the disbarment case against petitioner and as a lawyer. As a lawyer and an officer of the court, Attorney Ken Sayas is familiar with the confidential nature of disbarment proceedings. However, instead of preserving its confidentiality, Attorney Ken Sayas disseminated copies of the disbarment complaint against petitioners to members of the media, which act constitutes contempt of court. Yun. So, parang winawarningan ni tawag diyan, parang winawarningan ni Attorney Jess Falses si Cheese Escudero. Ipapasite niya in contempt. Bakit? Nakalagay nga dito sa case na sinight ni Attorney Jess Falses kontra kay Cheese na ang disbarment ay hindi dapat sinasa publiko kasi ang disbarment ay confidential. Hindi pwedeng isa publiko. Ewan ko kung na-remind si Cheese Escudero ng kanyang mga abogado o kaya siya mismo bilang abogado alam niya yan. Pero yan, sa tono ng sagot ni Attorney Jess Falses, hindi siya natakot at nananatiling palaban. Sabi pa ni Jess Falses sa kanyang post, ako pa ngayon ang ipapadisbar, ako na lumalaban sa korupsyon, ako na matapang na nagkukomentaryo sa korupsyon, ko pa yung ipapadisbar, samantalang yung kinukomentaryuhan ko ng korupsyon ay siya pang may ganang magpadisbar sa akin. So,
para kay ang tono na kaagad ni Attorney Jess Falces, para sa kanya yung ginagawa niya ay walang mali. Para sa kanya, ang tono ng reaction diyan ni Attorney Jess Falces, tama lang yung kanyang ginagawa dahil ang kinokomentaryuhan niya ay korupsyon na napakatalamak ngayon. So para sa kanya, walang masama sa ginagawa niya. At yung kanyang mga sinabi ay parang expression niya yun ng kanyang nararamdaman. At dagdag pa ngang counter kila Chis Escudero, yan, na hindi dapat sinapubliko, hindi dapat inanunsyo o pinakita sa media yung disbarment case laban sa kanya. Kasi confidential yan. Confidential. At binasahan pa ni sinaitan pa ni Attorney Jess Falces ng jurisprudence. Itong ang sinait niya, itong kaso ng Relativo versus De Leon, kung saan sabi ng Korte Suprema na ang premature na disclosure ng pagpa-file ng pending na disbarment proceeding ay violation ng confidentiality rule. Kaya pwedeng i-cite in contempt. In fact, na-cite in contempt dito ang si Attorney Quinsayas kasi ni-reveal niya yung sinapubliko niya yung disbarment. Ayan. Okay. Matindi, mga kabunyong mga kababayan. Matindi rin itong si Jess Falces, hindi na tinag doon sa ni Chis Escudero. Si Chis Escudero naman, dapat naman si Chis, huwag siyang masyadong pusong mamundito. Kasi talagang galit yung tao. Galit yung mga tao sa mga isyong ito ng korupsyon. Kasi napakatindi naman talaga. Actually, mabuti nga dito sa Pilipinas, ganyan lang yung ginagawa. Nagkakapagsabi lang ng grabe, na napakawalang hiya. Samantalang sa ibang bansa nga, ang mga bahay ng mga politiko, sinusunog, sinisira. Dito, ang naririnig lang ng mga politiko na nai-involve sa korupsyon ay tulad niyan, sinasabihan lang na shame, na napakawalang hiya. Sobrang kapal ng mukha. Kumbaga, at least nai-express yung nararamdaman ng taong bayan. Kaysa naman sa mag-resort sa karahasan, na sunugin, sira ang mga bahay ng mga politikong nai-involve sa katiwalian. Mas mabuti ng ganito. Kaya dapat siguro mas naging naman si Chis, maunawain sa ganyan. Masyado na siyang naging abogado naman siya. Abogado naman siya. At saka public official pa. At ang asawa niya rin, si Art Evangelista, celebrity. So, kumbaga, celebrity yung kanyang asawa, tapos siya, politiko, tapos abogado siya. So, bilang abogado, dapat alam niya yung mga, na yan. Hindi siya masyadong malambot sa mga ganyan. Lalo pa, may naman hindi naman simple yung mga may mga ebidensya naman laban sa kanya, tulad ng inamin niya rin naman na may insertions talaga siya na 142.7 billion. Kaya lang, ang sabi niya lang diyan, ang liit naman niyang 142.7 billion, 2% lang naman yan. Tapos doon sa issue ng itong mga anomalya sa flood control, sinabi niya naman, hindi totoo yung mga sinabi daw ni Yusek Bernardo, dating Yusek Bernardo ng DPWH. Pero ibig sabihin, itong mga pag-comment ni Attorney Jess Falces, may basihan. May basihan, hindi naman walang kabasi-basihan. Ito'y laman ng mga balita at nagkukomentaryo lang si Attorney Jess Falces at nag-i-express ng kanyang nararamdaman. Dapat si Chis hindi siya nag-melt sa ganito. Hinayaan niya na lang yan at sinagot niya na lang nung kanyang depensa. Dapat ipakita niya, hindi totoo yan, mga paninira yan. Ganun lang ang dito. Kaya lang, masyado nang lumambot si Chis Escudero. Masyado nang lumambot. Abogado, dapat matigas ang niya. Hindi yung sa ganitong komentaryo lang bumibigay na. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang mainit na issue ngayon na naging topic natin dito sa Gabi-Gabing Talakayan.